Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. At tuloy-tuloy tayo nagbibigay ng ating ministry in counseling dito sa 702 DZAS AM Radio. Ngayong alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. And it's a wonderful Friday. You know what? Tuwan-tuwa tayo dahil kasi itong biyernes na ito ay October 11 na. Wow! Malapit na ang inaantay nyo. Whenever I see girls and boys. Napakanta pa. Pero you know what? Thank you very much sa inyong lahat na patuloy nakikinig dito sa 702. Tayo po ay nakikita sa Facebook at napapakinggan sa radyo. So tayo nasa teleradyo na broadcasting at napapakinggan sa iba't ibang parte ng bansa, sa Luzon, Visayas, Mindanao, and to the rest of the world. Good evening, good afternoon, good morning to every one of you who are right there listening to 702 DZS right now. Thank you very much for being with us. And I have a very special news. Nako, kasi special ang ating guest ngayon. Kitang-kita nyo naman siguro ang napakagandang first time niya makasama natin dito. Pagkaganda-gandang counselor natin, na guest natin dito. At alam nyo ba, ang guest natin ay talagang meron siyang sariling found na ino-operate niya ang sariling clinic, which is yung CELA Clinical Christian Counseling and Psychotherapy. At ito ay kanyang private practice na nagbibigay siya ng iba't ibang consultancy sa iba't ibang lugar tulad ng mga NGO, government, corporate, campus ministry, mga communities. And wherever there are churches, doon nagsasilbi siya doon. At partner din siya ng Victory Katipunan, kung saan open siya for counseling sa UP Town Center. Pero mamaya malalaman niyo kung kailan kayo pwede mag-appointment. Pero gusto kong makilala niyo muna siya. Siya ay faculty sa Masters and Certificate Program in Counseling sa Department of Counseling ng Alliance Graduate School. Alam niyo, graduate ako ng Alliance Graduate School. Yay! And natutuwa ako sa mga teachers dahil kasi, sila ay napaka mapagpunyagi, napaka sipag talaga. Kaya nag-top ang Alliance Graduate School. Congratulations, Alliance Graduate School. Noong August, nag-top sila sa Guidance Counseling Board licensure. At top 1 tsaka top 10 dyan sa AGS. Thank you. And more power. God bless you a lot more. So that's why natutuwa ako sa kasama natin dito. And syempre, kaibigan ko to, ang kanyang asawa na kamit ko na rin ka-video kay Kuya. Kamusta na ba si kumpare? Si Fran, tawag dito. Si pare. By the way, kasama ko si Ate Adrian Gayato sa board member ng mga Philippine Association of Christian Counselors at naging magkasama kami sa mga ginagawa doon. So ladies and gentlemen, di ko na patatagalin. Ang magandang babae na kasama ko ngayon ay si Dr. Adrian Gayato. Hello, good evening po. Hello, Coach Pilo. Hello. Grabe, ako po. Napakasaya ko po, nagagalak ako sa pagkakataon na ito. Coach Pilo, salamat. Dahil maaari ako makibahagi sa iyong ministry dito sa FEBC. Alam niyo po, nung nagsisimula pa lang ako sa aking karera dito sa counseling, talaga naman, gusto kong malaman na ating tagapakinig na sinusundan ko na, kilala ko na yung si Coach Philo from afar at isa siya dito sa mga nagme-mentor o nagtuturo dun sa mga bagong counselor. So, maraming salamat. Ako po ay really excited sa... Tumatawa ka, Coach Philo. I'm so happy.
Pero pakiramdam ko parang ganun na ba katanda ngayon? Naalala ko noon, nakikinig ako, mga high school pa lang ako, nakikinig pa lang ako sa Heartline, tapos ngayon andito na ako. Tanda-tanda ako na siguro. Yes. Well, Doc Grabe. Adrian, kamusta? And batiin niyo po ang mga fans niyo. I'm sure meron kayong mga very, very loved ones na gusto niyo batiin ngayon. Nakikinig sila ngayon. Go ahead po. Yes, may nag-iisa talaga akong fan. Sabi niyo nga po, yung kumpare ninyo, Coach Philo, ang aking butihing asawa, si Mike. Hello, Mike, sweetheart. I love you. At yeah, si Mike, tulad po na sinabi niyo, kami po ay nag-help. Nagsaserve din po kami Yes. sa Victory Katipunan. Kaya Yes. binabati po yung mga aming mga pastors, leaders, at mga kaibigan sa Victory Katipunan at other Victory churches. Hello po sa Absolutely. inyong lahat. Coach Ayan. Philo, pwede ko rin bang batiin Sige. ang ating... so, dahil excited na excited akong makisali sa inyo dito, babatiin ko rin, nabanggit niyo po yung Alliance Graduate School. Ayan, ang laki Yes. po ng tulong nito sa aking buhay at sabi ni Coach Philo Mm-mm. pati sa kanya. So, batiin natin Coach Philo, of course, si Dr. Abby Te, Hi, Doc Abby. Pastor Jojo Zafra, Ayan, ang Pastor ating Joe. program director, si Dr. Ging Rehensya, and syempre yung ating ding program director dati at ngayon ay faculty pa rin, si Dr. Anako, Mm-mm. at Yes. ang ating pang ibang mga faculty ng AGS. Salamat Yes. po sa inyo. Wow. Ma'am Ging Regencia, good evening sa inyo. Ayan. Tsaka, syempre, mga katropa dyan, Kuya Joey, Kuya Mike, Pastor June Ardina, yeah, si Pastor syempre, June, yeah, tsaka si and Mama Ate Ann, Ann, yan. Hello. Ayan. Doc Ay, Ames. Doc Ames, yes. Oo, ayan. Nako, ang dami-dami nila. We're so happy that you're there. Wow. You know what, Ate Adrian, ang dami-dami ding mga fans tayo na nakikinig sa'yo mula sa iba't ibang parte ng bansa. So, gusto nang batiin ang ating mga kasamang nakikinig sa New York, si Mondi Bernal, Ate Shanine, tsaka si Isabel. Thank you very much. Sa Cecilia Beron sa Hong Kong. Sa Canada naman, si Reynald Kempis, si Tina Kempis. Siyempre kasama ang bagong Mrs. na ano ko, hindi ko alam yung apelyido mo. Caroline Lamoste. Ano na nga apelyido mo? Bago na eh. Kakasal mo na. Uy, congratulations pupunta ako doon sa isa pong pang wedding dito sa bansa this Mm. November. And, my good friend, thank you very much for keeping up the support, si Ate Ging and Kuya Ferdy Katabay. Karen Damian, tsaka si Malen Damian, dyan sa Tokyo Baptist Church. Of course, dyan sila sa Japan. Siyempre si Ate Claire Cartel, tsaka si Pastor Tito Falguera sa US, California. Ate Vicky Tulcero, hello from Guam, dyan sa Guam. Ate Chibo Manlag Santos, pati si Arnie Bersenio, tsaka si Sarah Bersenio, mga doktor dyan sa United States. Thank you very much for keeping up the listening right there. At ang BOI, Board of Investment Fellowship, si Derek Ryan Ramos, Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, Kuya Dave Cruz, at si Dali Jacob, Director Lilian Salonga, Attorney Yoli Villanueva, Gina Go, Mercia Magsakay, Doris Caparos, and Ate Fina Gasmen. Naku, ang dami nating na aabutan. Mhm. Doc Adrian, kamusta ho ba dyan? Ano ho ba ang balita sa inyo? So, nagko-conduct kayong counseling for individuals, married, or sa ano po? Yes, tama, Coach Philo. So, tumutulong tayo through individual counseling and pati couples counseling. And Mm, ito yung couples counseling sa mga mag-asawa or engaged pa lang din sila. yan. At the same time, gusto din natin yung group counseling. Especially, marami tayong mga small groups sa church. Yes. Gusto nating matulungan na in addition to sa small group nila, ay mayroon din tayong tulong na counseling para sa mga grupo na nag-go through ng same na mga issue. Ayan. Absolutely. Ayan, mamaya ibibigay ko yung contact numbers niya para kung kailangan niyo na makontak si Doc Adrian, kaya magkakaroon siya ng appointment. So, later. Pero for now, meron tayong mga listeners na magbibigay ng mga questions sa kanya. Kaya ready na mga kaagapay kasi andito na ang mga tanong na inaantay ninyo.
Hilahin na ang mga Mhm. kapitbahay, katoto, katropa, kabisig, kamag-anak, kaibigan, pati kaaway ninyo. At marami silang matututunan dito at talagang this is going to be a very exciting event for us. Ano? Thank you very much, Doc Adrian, at naandito kayo. Teka, i-check ko lang at aking i-pull out yung ating question. By the way, I'd like you to know mga kaagapay kung kayo ay first time nyo na magtanong, mag kayo mag-alala, ipadala nyo lang po. Some of these ay mababasa namin pagdating diyan, ano. So we thank you very much for all these opportunities for us to be able to answer your questions. So, Doc Adrian, are you ready? Ready na po ako kasi talagang marami akong natutunan yan mula kay Coach Philo. At habang pinapalakas ko lang ang aking kalooban, Coach Philo, para magbahagi ng kaunting kaalaman na ibinahagi sa atin ni Lord is, syempre, isasali ko na rin na nagpapasalamat ako na makakasagot ako ngayon dahil na marami akong natutunan mula sa PACC. Yes. Ayan, kay Miss Joy Laverinto, Miss Hello, Una Ma'am Joy. Castillo, Miss Jane Lee, Miss Zila Herrera, at syempre Yes. po sa inyo, Coach Philo, salamat. At ngayon ay maibabahagi ko din yung mga itinuro nyo sa akin. Maibabahagi natin sa ating mga May naituro ba ako? tagapakinig. So, ready na po ako. May naturo ba ako? Kayo yung nagtuturo, di ba? Kayo yung teacher. Ako hindi ako. Well, I appreciate na nandito si Doc. Talagang marami tayong matututunan sa kanya. Kaya heto na. Unang question, Doc. Ready? Here we go. Yes. Sabi ng ating listener, mahigit 1 taon na mula nang mamatay ang mga magulang ko. Pero sobrang sakit pa rin hanggang ngayon. Parang pinipiga ang puso ko. Araw-araw na lang ako nadi-disappoint na buhay pa din ako. Literal na mag-isa na lang ako at grabing depression na nangyayari po sa akin. Hindi ako makapag-function ng maayos. Please, help me. Paano ko po ito makakausad? Ayan. Nako, this is a very, very difficult situation. Yung mawalan ka ng mahal mo, magulang, in fact, nakaka-paralyze. Parang hindi ka makausad sa buhay talaga, feeling mo. Doc Adrian, tulungan natin ang ating listener. What do we do? Yes. What would Ayan, we... tama ka dyan, Coach Philo. Mm-mm. Sabi mo nga, yung mamatayan ka ng mahal sa buhay, lalo pa ng magulang mo. Mm-mm. Isa na yata ito sa pinakamasakit na maaring pagdaanan ng isang tao sa buhay na ito. Yeah. At Coach Philo, lalo na nung nagpandemya, napakarami sa atin ang nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Oo, tapos hindi So, pa mapuntahan, hindi pa mabisita dahil correct. Grabe yun. Yeah. Oo. Yeah, so ang tanong niya sa atin is paano ako makakausad? Mm-mm. So parang yung feeling nung sabi niyo pa nga po, Coach Philo, na paralyzed, parang nakastuck na, hindi na makaalis, paano na ako mag-move forward? So, unang-una po is, pag binalikan natin yung tanong niya, may binigay siyang situation na mahigit ng 1 taon na patay na o wala na ang kanyang magulang, ang mga magulang. Mm-mm. So, mahalaga siguro, Coach Philo, na maunawaan natin na sa pagkamatay o pagluluksa or yung tinatawag nating grief, Yeah. ang pag-usad sa grief is wala po sigurong timeline, ano? Wala tayong masabi na pag 1 taon na, dapat wala na tayong nararamdaman. Okay na tayo. So, maganda na una na iset natin yung expectations at matanggal natin yung pressure na pag 1 taon, 2 taon, 1 linggo, o kung ano pang kaba ng panahon is completely mawawala na yung sakit ng pagkawala So, ibig ng sabihin, ating mahal sa buhay. minsan may iba nagluluksa ng 1 taon, iba 2, iba 3, 5. Hindi kaya masyado ng mahaba. Paano malalaman kung masyado ng mahaba yung pagluluksa mo? Kasi ang pagkakaalam ko, kapag ikaw ay nagluksa, binibigyan mo talaga ng halaga yung tao. Pero mamaya, may sasabihin ako. Pero nakakatuwa yan. Sige. How do you know na gusto na o sobra naman na o paano ba malalaman kung tama na yung amount ng pagluluksa? Yeah, tama. So, common sa ating mga brain na maghanap ng timeline or paano ko malalaman, tama pa ba to o hindi? Ang gusto nating ibahagi sa ating mga kaagapay is that maaaring ang gusto nating ilagay sa ating pag-iisip is paano ako
makakapag-function muli habang ako ay nananatili sa aking pagluluksa. Ah, Hindi ba? So, ow, ow. Oh, wow. yeah, That's yeah. beautiful. Nananatili yun magluksa pero magpa-function. Pero alam mo, meron akong client na namatayan siya. Baliktad naman, siya yung magulang. Ang namatay yung anak. So, matanda na yung anak, mga 30 mahigit na. Siya ay nasa senior citizen na. So, ang isa sa sabi niya sa akin, nabibigatan siya dahil hindi dapat makita ng magulang ang kamatayan ng anak. So, Wow. naawa ako sa kanya. Somehow, nung nag-uusap kami, napansin ko na madalas ang ginagawa niya, malungkot siya tuwing aalalahanin niya yung anak niya. Tinanong ko, tatay, kailan niyo po balak na alalahanin siya na masaya? Kailan niyo balak na maalala siya na yung magagandang bagay na nagpapasaya sa inyo? Dahil siguro naman, pagka kunwari, nagkita-kita tayo, tatanong niya, Hoy, Daddy, bakit ang lungkot-lungkot mo pagka naalala mo? Ayun. And so, I don't know, is that something like, probably a person will remember na siguro naman may panahon gusto mong maging masaya pagka siya inaisip mo. Ano kaya, Dok? Hmm. Yeah, tama po ano na tama ka yung sinabi mo Coach Pilo na yes, ang primary feeling natin sa pagluluksa is more on sa inclination ng sadness or Oo. kalungkutan. And tama rin po kayo na meron ding ibang other emotions like nabanggit niyo po yung saya habang naaalala natin yung alaala natin nakasama yung mahal natin sa buhay at marami pang ibang emotion maari kaya Coach Philo na meron ding regret. 'Di ba sayang, hindi na niya naabutan yung mga ganitong bahagi or meron din kayang guilt na hindi ko 'to Oo. nagawa. Oo. Kaya kung babalikan natin yung sulat nitong ating kaagapay, kaya sabi niya sa sobrang nitong nadaramdaman ko na ito, is grabing depression na rin daw yung Oo. nangyayari sa kanya. To the point na parang sabi niya is nadi-disappoint na buhay pa din ako. Naku, yun yung nakakatakot eh. Ba't ka madi-disappoint na buhay ka? Usually, these are the survival sentiments, yung mga taong nag-survive ng mga disaster. Ganun, parang bakit ako'y nabuhay siya? Hindi. Bakit buhay pa ako? Well, what do we Correct. do? What do we do about this? Yes. So coach yung sinabi, Coach Philo yung sinabi niyo po na parang pag-iisip na sana hindi na lang ako nabuhay o nagigilty ako na nabuhay ako or sana hindi na lang ako mabuhay pa. Okay? Nagdagdag tayo ng konting kaalaman lang sa ating mga tagapakinig ano, na parang yung tinatawag nating maaring bahagi ng ideation ng pagkamatay or suicide. Okay? Hmm. Pero Naku, ang wag. kagandahan, tama. Ay, Ang sana. kagandahan dito sa sinasabi ng ating kaagapay na ito is nagtatanong siya, paano po Yes. ako makakausad? So, ibig sabihin is mayroon siyang pagnanais That's na good. ituloy ang kanyang pag-living, di ba? So, Hmm. ah, kung i-reframe natin to, ayun ang parang technical term lang natin, ano, na nare-reframing na hindi niya gustong hindi na mabuhay, pero sobrang sakit ng kanyang pinagdaanan o nararamdaman, kaya ang gusto niya is maibsan ang Hmm. kanyang depression nararamdaman at gusto niyang mabuhay nang wala ang mabibigat na pinagdadaanan. Gusto niyang maka-move on, gusto niyang makausap. Gusto niya Yes. nga. Well, posible naman po yun, Doc? Kasi sa tingin ko, yung taong naghahangad na makausad ay naghahanap ng paraan para maalala yung mabuti tungkol dun sa mga tao. I think, Doc, gusto natin na, ito'y gusto ko sa pagiging Kristiyano at yung naniniwala sa Diyos. Kasi ang taong naniniwala sa Diyos ay umaasa na mayroong pagkikita muli. Mayroong grand reunion sa langit. Yun. And naalala ko yung tatay ko. Kasi yung nanay ko, nung namatay yung tatay ko, lungkot na lungkot yung nanay ko. One day, years later, malungkot pa rin nanay ko. Biglang na naginip daw si mami. Sabi niya, napanaginipan niya si daddy. Si daddy daw ay may suot na parang straw hat. Yung parang yun sa beach, ganyan. Tapos may hawak na pinakulada na juice, ganyan. Tapos yung suot niya parang bulaklakin, meron pang sampagita sa kanyang leeg. At nakatawa daw siya, gano'n. Nangangiti.
Tapos nasa beach, ang ganda ng lugar. So masaya. And then, nung kinabukasan, ng paggising niya, sabi niya sa akin, masaya na siya. Oh, Mami, ano nangyari? Ba't masaya na kayo kagad? Sabi niya, nakita ko na yung tatay mo. Sabi niya, alam ko nasa maganda siyang lugar. Well, alam ko na ang mami ko, may pananampalataya sa Diyos. At talagang niisip niya ang daddy ko na nasa magandang lugar at magkikita pa sila. Kaya masaya na siya ngayon, naka-recover. Ay, ano tingin mo, Doc? Maybe, siguro magandang alalahanin na may mabubuti din namang alaala yung Mm. mga namatayan, di ba? Kasi, Yeah. ano naman sila eh, ah, gaya natin. Sigurado may pagkita tayo. We wanna be remembered happy. Pagka dinalaw kita, Doc. Siyempre gusto mo happy ako. Hindi yung, gano'n. Yeah. Gano'n eh. Tama ka, Coach, no? Yung nakikita nila na umuigi pa rin ang pagdaloy or ang pagtuloy ng ating buhay. Mm-mm. At ang ganda, Coach Philo, nung sinabi mo na yung sa mga memory na magaganda is ang nadudulot sa atin ito is ka- kahit papaano naibsan ng kalungkutan, kasiyahan, at the same time is may yung longing, yung pangungulila doon sa relationship nang nawala sa atin is hindi pa rin naman doon nagwawakas. So, Mm-mm. kung babalikan natin yung sulat ng ating kaagapay, Coach, sabi niya, literal na mag-isa na lang ako. So, Mm-mm. may pangungulila na dun sa relationship na nawala, Yeah. pero anong pwede niyang magawa para umusad is ituloy yung pangungulila na yon or maibsan iyon sa pamamagitan ng pag-express ng kanyang kalungkutan sa mga trusted na kaibigan, Yan, sa maaring sa oo. church community. At sabi Oo. mo, Coach, yung grand reunion, di ba? Walang makakatumbas dun sa grand reunion sa kasama natin ng Panginoon. Pero maari pa rin tayong magkaroon ng mga reunion dito sa habang tayo ay Yes. nabubuhay. At Oo. Coach Velo, napakaganda nung ginawa ng ating kaagapay na sumulat na ito. Yes. Dahil siya ay nag-reach out dito sa Heartline. So, literally, maaring pakiramdam na walang kasama, pero nandito tayong mga kaagapay. At tayo ay nananampalataya, Coach Philo, na kung siya ay mag-e-express ng pangangailangan sa Mm. kanyang church community, Yan. kaibigan, Ay at naku, wag kayong lalong-lalo na, mag-isa. Huwag kayong mag-isolate. yes, Yan, ako. Yan. tama, Coach. Malaking Pwede magagawa rin ng mga lumapit friends. sa, yes, sa friends at sa mga ah, Coach Philo, katulad ni Coach Philo, pwede po tayong lumapit sa kanila, sa atin, sa mga counselor, Counselors. na makakatulong magproseso nitong mga grief or may Oo. tinatawag tayo, Coach Philo, na grief counseling din or Yes. grief work Mm. na serbisyo para sa mga nagdadaan dito sa pagluluksa. Ayan. Naku, mga kaagapay, kung sakaling nag-iisip kayo ng counseling at wala kayong budget, edi take advantage nyo na yung libreng counseling ng Philippine Association for Christian Counselors. At ito ay makikita nyo sa website na philacc.org. That is philacc.org. Ulitin ko po, philacc.org. At doon may makikita kayong make an appointment. Yung una pong 2 session nyo ay libre. At in-encourage namin kayo na huwag niyo i-cancel para hindi ho masayang yung libre na yun. Ano? Malaki magagawa po dun sa 2 libreng session na yun. And if you need to continue on, mga professional po ang ating mga kasama at sila ay magiging available para sa inyong counseling needs for a minimal fee. At sana po wag kayong palipat-lipat ng counselor dahil kasi ganun din naman po talaga ang makukuha yung libre. And it will be very helpful kung mas madali nyo at mas trust ninyo ang inyong mga counselor sa pagpunta doon. Again, it's philacc.org, philacc.org. Ayan, kung may kailangan ng counseling. Pero, Doc, alam ko nagka-counseling ka din eh, no? Saka sakali lang. Paano ko kayo makukontak? Yes, para po sa gustong makapag-contact for counseling, maaari po kayong pumunta sa website ng Sela Counseling. So, ang mangyari lamang po na i-type nyo sa inyong browsers yung www.selacounsellingph.com. So, that's Sela, Selah, and the word counseling, Yeah. Counseling, One word lang yun, ano? PH. One word lang, Coach. Counseling. Counseling, and then PH for Philippines, ph.org.
Oh, okay. SellaCounseling.ph.com. Coach Bale, SellaCounselingPH.com. Okay. SellaCounselingPH.com. .com. Tama po. Walang .ph. SellaCounselingPH.com. .com. Oh, Yes. okay. Sige, wow. Thank you very much. Oy, nakita ko na. Yay, ang ganda. Ang ganda ng website niya. Puntahan niyo rin. SellaCounseling.ph.com. Doon, pwede mag-book siya ng appointment. Ano po? Opo, para Ayan. makapili ng tamang schedule na mag-work para sa kanilang pangangailangan. There you go. Wow, wonderful. Yan. Thank you very much. Ayan, mamaya i-promote ko uli para abot ang ibang mga kasama natin kaagapay dyan. Okay? Well, here's another question from another listener. Ang sabi niya naman po ay ito. Dati po ako ay working. Pero since nagkaroon ako ng anak ay nag-resign na ako. And full-time wife na ang mom. Full-time wife and mom na ako. Ngayon po ay sobrang napapagod ako. And masasabi kong nami-miss ko ang dati kong life. Pero di ko naman pinagsisisihan ng anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Pagod lang po talaga ako. Ano po may papayo niyo sa akin? Uy, mukhang dati siyang nagtatrabaho, nami-miss niya yung trabaho. Wow! Tapos alam niya rin na pagod na siya. Mukhang kailangan niya pahinga nito. Ano tingin mo, Doc? Yeah, tama, Coach Philo, no? Yung parang nag-transition siya from Mm-mm. yung tinatawag nating season sa buhay. Na Mm-mm. dati is nag-work, ngayon ay Mm-mm. full-time mom na, ay full-time wife na at full-time mom pa. Oo. So, yeah, at parang Coach Philo, may mga naririnig ako doon na marami rin siyang na bagong season, may mga nakuha siyang panibagong Mm-mm. experience, pero meron ding mga nawala na rin sa kanya. Mm-mm. At Pero kung ituloy ko, yes, Coach tingin Philo. ko kasi sabi niya, napapagod siya ngayon. Pero gusto niya mag-work. Parang, di ba, nakakapagod din yun? Nakakapagod din yung mag-work, di ba? Pero siguro, nag-a-adjust kaya siya. What do you think? Yeah. Tama, ang sabi niya is nami-miss niya yung dati niyang life. At Oo. katulad din ito, Coach Pilo, parang katulad din ito nung una nating question kanina dun sa Oo. ah, loss, di ba? Lost. At Oo. sa bawat pagkawala, may nawalang season. Yes. Hindi lang tayo basta tumatalon dun sa panibagong season, pero may nawala tayong loss, meron din tayong mga naramdaman na kalungkutan or yung Mm. tinatawag nating grief. At Coach Philo, sa bawat grief na nararamdaman ng isang tao, ang isang emotionally healthy response dito is pagluksain or i-grieve. Ano ba yung mga pwede niyang nawala kaya, Coach Philo, ano? Oo. Parang sinusukat niya siguro social dahil kasi usually naman sa opisina may mga kakausap ka, kakwentuhan ka. Actually, madalas ganun eh. Pumapasok ang mga tao dahil doon sa kasama nila sa office. And siguro yung trabaho nakaka-fulfill dahil iba naman yung fulfillment kasi kunwari meron kang project doon na natatapos, nagagawa, nagiging matagumpay. Sa bahay naman, yung pagkakaroon ng anak hindi mo makikitang matagumpay kundi matagal-tagal pa pagka tumanda na. Pero it's exciting. Alam mo, na-excite ako doon sa mga taong may anak. Nakakatuwa. Talagang they really have that motivation and talagang porsigido ang mga magulang pagdating sa mga anak. Palagay mo, Doc, ito siguro, yeah, in a way, parang nami-miss niya nga. Hindi kaya stage lang yun. What do you Yeah, think? I agree, Coach Philo, no? Na habang pinapasok niya itong bagong stage, tulad ng nasabi mo nga masaya, di ba? May paghanga tayo, Coach Philo, dun sa mga magulang nating kaibigan na may ibang klasing Mm-mm. reward or fulfillment at satisfaction. At the same time, is bago niya tuluyang tahakin yung panibagong season yung pag-acknowledge din na pwedeng magsabay ang mga iba't ibang emosyon tulad ng oo, masaya ako na mahal ko ang aking anak at may kaligayahan sa pagiging bagong ina or full-time wife at Mm-mm. full-time mom. At the same time,
nalulungkot din ako na wala na yung dating season. Oo. Usually yung brain natin is ah, naglalaban siya na bakit ko to nararamdaman? Eh, masaya naman ako dahil may bago akong season sa buhay at may anak. Oo nga. Pero maaari natin, ang makakatulong sa atin is yung pag-acknowledge na malungkot ako dahil wala na yung dating season at masaya din ako at sabay yun. At sabi mo ko, Coach Philo, ang ganda nung sabi mo na eto na, pagpasok na ng bagong season, sabi mo na hindi rin naman ito ah, ang permanent, Coach Philo, Oh, right? yeah. Oh, hindi naman permanent talaga. Season nga eh. Panigurado ko, lalaki pa rin yung baby. Lalaki yun. Paglaki niyan, iba na yung challenges, tsaka iba na yung fulfillment. I guess, maganda yon Doc, na pinagsasabay dahil ibig sabihin talagang nagta-transition siya. Baka naman kasi pansamantala lang to. Ah, konting, konting alam mo yun, konting panahon pa, masasanay ka na, makikita mo na nasa magandang. Ando ka na rin sa gusto mo ring gawin. Kasi gusto mo rin naman magka-anak, mag-alaga ng anak, maging housewife. Masarap din naman yun talaga. Siguro lang, naninibago lang siguro. Parang alam mo yun, Yes. parang naninibago Yes. tayo. Yun naman Yeah. yung adjustment Tsaka, eh. tama, coach. Tsaka ganun talaga yung ating buhay. I think ang tanong kasi sa atin ng ating kaagapay is anong maipapayo at ang parang nakikita nating problema niya is yung pagod din, 'di Pagod, ba? oo. So, hindi tama ang sabi mo, coach, na hindi naman tong pagod na ito is pare-pareho. Hindi lahat ng pagod is tumatakbo, naghahabol tayo ng anak o nagpapakain. Hindi Mm. hindi tuloy-tuloy ito. Temporary lamang itong season na ito. Pero sa temporary season na ito is mayroon din tayong tulong na pwedeng hingin. Katulad ng maaari kaya, Coach Philo, anong mga naisip natin ano na may oras yung pahinga or kung hindi Oo. man is may katuwang sa pag-aalaga sa bata. Oo. Ano pang Eh, naisip Yaya, natin, Coach Pino? nakita ko Yeah, si Yaya, tama. si Lola, humahalili, paminsan-minsan. Yun. Pero alam mo, Dok, napansin ko lang. Kasi kapag kunwari sa trabaho, sanay ka na doon. Sigurado ko, nung bago pa lang yung trabahong yun, talagang nanginginig ka pa rin na hindi mo lang gawin mo. Pero nung nasanay ka na, tuwan-tuwa ka na dahil sanay ka na. Eh dahil sa tagal mo nang ginagawa at sanay ka na doon, parang ando ka na doon sa comfort level na yun na yung nakagawian mo. Kaya madaling-madali na yung tinatrabaho mo. Kaya nung bigla ka nagbago, naging housewife, nagsasanay ka pa lang sa pagiging housewife. At ang pinakamadali sa iyo ay yung trabaho dahil sanay ka na dun eh. Pero I guess, Doc, mukhang kailangan natin antayin yung kasanayan na yon. Dahil kapag nasanay ka, ay, wow, wagas. Ako, yung, Tama. At Coach, na-excite ako na kung maari, kung masanay na doon sa panibagong pag-aalaga, may mga iba tayong kaibigan na mga magulang na pinagsasabay na, hindi ba? oo, Kasi nga, oo. parang nasanay na pareho sa dalawang klase ng season or mga Mm, tasks for the season. So, oo. maaring option din ito nilang mag-asawa kung Yan. sakali. Oo, ang galing ni Lord, no? Tinuro niya sa atin na maging patient. Kasi yun nga, Amen. pagka nagkaroon ka ng pag-unawa at tiyaga, patience talaga, makikita mo na ma magugustuhan mo rin. Konting adjust-adjust, tiyaga-tiyaga lang. Alam ko may mga discomfort, may mga nami-miss, ayan. Okay lang yan. Tapos mawala din yun. Tama, tama. Wow. Alam mo, ito pa, meron pang isang tanong and this is something that Mm. kukunin natin before the break. Pero, newlywed po ako. Ayan, adjustment na naman to panigurado. Newlywed daw. Mm. Newlywed po ako. Nung dalaga ako, lagi talaga akong committee sa mga activity sa church. Ngayon po ay iba na ang setup ko kasi since married na ako, pero I have this hard feeling na kapag di na ako included sa organizing na activity sa church ay na-hurt po ako. Also, even yung kapag di ako invited sa event, paano ako po mag-cope sa pagiging feeling excluded? Ayan, ako. Meron mga feeling excluded pagka nabago na. Alam mo, nung kinasal ako bago, parang wala na ako dun sa circle of friends ko dahil hindi na kami nakikita.
Madalas lalaro kami, nawala na lahat na yun nung kinasal ako. Maiba na buhay ko eh. Pero, nasanay na rin. Ikaw at Doc, how's it like to be married? Yeah. Well, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil may kinalaman yung kung sino yung ating nakasama sa buhay, kung sino yung nabiyayaan tayong mapangasawa. At salamat sa Panginoon. Actually, yun pala yung gusto nating ibahagi dun sa ating mga kaagapay na lalo na yung mga single pa, Coach Philo, Ayan. na maging mapili sa kung sino yung kanilang makakaagapay sa buhay bilang asawa. Katulad nga nitong sa case natin, na nag-transition, like what you said, from married life to from active sa church, tapos mukhang hindi na siya active at hindi siya na-invite. Siyempre naman, I mean, nakakahiya naman pagka kunwari ako i-invitin ko. Uy, invitein natin si ate. Ay, may asawa na pala siya. Kailangan niyang asikasuhin muna yung kanyang bahay, yung kanyang... Oo, yun. Kasi alam mo, naramdaman ko yun. Like, one time, ako na yung nagko-coordinate sa school, ako na yung gumagawa. Tapos nung nagkaasawa na ako, iba na yung inassign. Iba na yung gumawa nun. Masaya naman ako kasi syempre, may time ako sa bahay, mas may time ako sa asawa ko, gano'n. Pero nung wala pa, syempre, iba yung drive eh. Excited ka, meron kang ginagawa. You know? Tama ba itong nararamdaman ng ating listener? Yeah, actually, yun nga din po yung pag-aagam-agam o yung parang curious din po akong malaman na hindi niya nabanggit yung dahilan kung bakit hindi na siya bahagi na ng committee. So, iniisip natin, maari bang ito ba ay hindi na siya pinapahintulutan ng kanyang asawa or personal niya ba itong desisyon? Or like katulad po ng sinabi niyo, Coach Filona, hindi unawa ba dahil nung church na dahil may bago na siyang season is binibigyan siya ng mas malaking time para sa kanyang pag-a-adjust sa kanyang bagong season. At ang gusto ko ding ibanggit dito, Coach Philo, is anumang kadahilanan ng kanyang pagtigil sa pagiging bahagi na ng committee or hindi na pagiging involved so much sa church is yung acknowledgement pa rin na wala na yung ganong season. Tapos na yung ako na lang ang nagde-decide. Aray, di ba? Tapos na yon, naiba na yon. Pero, at the same time, ang kagandahan ng season na ito is parang nag-surface. Na-discover niya sa sarili niya, Coach, na, ay, gusto ko palang maging bahagi pa nun kasi may pain kapag hindi ko na nagagawa yung mga dati kong involvement sa church. So, Coach Philo, ngayon na alam na niya na, okay, wala na yung ganong season, gusto ko pa rin pala ito, maari kaya niyang kausapin yung kanyang asawa na, sweetheart, gusto kong makibahagi pa rin, possible pa rin ba ito sa ating setup ngayon bilang mag-asawa? Yun, ang ganda nun. Pwedeng pag-usapan naman ng mag-asawa, no? Pero I guess, talagang season din yung una, syempre, di mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat. Pero pagka, kunwari, medyo nasanay, lumakas ka na, parang yung kanina, makakayanan mo rin pagsabay-sabayin yan. Pero, ano naman, wag ngayon, wag ura-urada, wag masyadong early too much, ano. Nako. Tama. At Coach Pilo, kung maihahabol ko pa, no? Ang tanong niya rin is paano mag-cope sa pagiging excluded. So, a feeling of exclusion, or parang siguro rejection din is mabigat na feeling. So siguro ay maari niya rin tong i-process with the counselor na saan nanggagaling yung feeling nitong exclusion at kung paano ito maia-address. Kasi kahit maging bahagi pa rin siya ng grupo, is maari pa rin ma-feel na excluded. Ayan, pag-usapan natin yung excluded na yan, lalo sa ating pagbabalik after just a few break. Don't go away, we'll be right back dito sa Heartline Friday Night Edition. Please stay tuned. And stay loud, 702 DCAS. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan mga kaibigan at mga kaagapay, tuloy-tuloy po tayo dito sa 702 DZAS Heartline Friday Night Edition. And natutuwa ako sa mga kasakasama natin dyan. So, i-greet ko muna yung ating mga kapatiran na patuloy na nakikinig sa atin. Mila Pascua, Tess Bagtas Dehan, Elizabeth Lopez, Teresita Medina, Aaron Gacho, Bong Garvez, Iris Carrion, Reynaldo Caimol, Janet Corsino, Gertrudes Lacson, Andre Manjares, Edwin Marquez, Sheila Raimundo Igual, Jonas Gran, Rowena Corpus, Sam Johnson, Mario Basco, Jay Stablanza, Arceli, Nene Sanggalang, Raquel Panganiban, De La Cruz, Timothy Jan. Ako, ang dami natin mga greetings, and sasama ko pa iba mamaya, pero greetings din kay Ate Juliet Adrada, Rolly Caraig, Erickson David, Edgar Araza, Edwin Soriano, Amor Sia, Divine Ray, Albert Dino, Jocelyn Villela, Mary Grace Alrlante, Tenen Villanueva, Bebet Padasas Diana, Lani Jermar, Samuel Brian D, si Emily Sumabong, Leila Places, Nora Cancela, si Trops Ebora, Edmond Garcia, Arceli Salveria Nicole, Edith Belen, at mamaya i-greet ko pa kayo. At marami tayong mga kasama pa. Pero naputol tayo doon sa exclusion. Yung parang pakiramdam na parang na-echapera ka na kapag may bago ka ng yugto sa iyong buhay. Naalala ko na nasa worship team ako, di tugtog, yeah, join, yeah, sarap. Tapos nagkaroon ng trabaho na night shift, hindi na ako naka-join. So hindi na ako tinatawagan. Well, ang pakiramdam dahil kasi parang hindi mo na nakikita yung mga ka-friends mo, yung mga katropa mo, wala ka ng nakakalungkot dahil hindi na yung katropa mo. Pero anyway, after nung night shift, may katropa na akong iba, so nawala na yung lungkot ng konti. Mga kasama ko, yung mga gising din sa gabi. Adjust din talaga, no? Pero Ma'am Adrian, sige Doc, sabihin mo nga, paano po sa amin explain na paano ma-overcome yung feeling na ako'y excluded na? No, mukhang kailangan minsan ma-exclude talaga no? Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon available ka, di ba? So sige nga po, Doc. Yeah, tama po Coach Philo, yung nabanggit nyo kanina na katulad ng nasabi nyo na nung hindi na kayo naging bahagi ng dating grupo dun sa music team, is na-involve po kayo, naging fully involved kayo dun sa kung ano na yung mayroon kang ngayon na grupo o pagkakataon para maging bahagi. So, yes. Ang tanong po ng ating kaagapay is paano po mag-cope sa pagiging feeling excluded? So, katulad ng sabi nyo kanina, Coach Philo, is yung sa bagong season niya na newlywed is maaring maging involved siya doon sa panibago ng mga opportunity na binubukas sa kanya ng Panginoon. Hindi po ba? And may gusto rin po akong banggitin, Coach Philo, at na napapaisip din po ako. Yeah. So, nabanggit natin bago tayo nag-break is yung feeling ng excluded. Oo. Na masakit, di ba? Yung hindi na ako kasama dyan, dati ay kasama ako. Gusto rin po sana natin na kung may pagkakataon na maupuan yung nararamdaman na yun. Yeah. Imbis na nagko-cope lang kasi yung coping, alam natin Coach Philo na ito ay parang pansamantalang lunas. Yes. Diba? To cope, to get by a heavy or a difficult feeling. Pero maari kaya na ma-address mismo yung feeling ng exclusion na ito. For example, para lamang ma-resolve yung pag-aagam-agam sa isipan niya na hindi na ako na-invite. Maari kayang may dahilan na pwede niyang malaman. Okay? Na pwede niyang linawin yon. Pero siguro naman, I mean, pagka napapakiramdaman mong ganun, like kung ikaw may asawa ka na, may anak ka, kaya meron kang inasikaso na sa personal niyong mga buhay, siyempre, alam na, you know na kailangan ng mga taong mas available
and mahihirapan. Pero maganda yun, yung mapag-usapan kasi Yeah. malay mo, available ka pa pala, pwede pa pala, edi good. Yes. Oo. Pero Yes, paano kung or hindi? Diba? tama, Coach Phil, or pwede kayang malaman niya na dahil alam namin na may involvement ka sa ibang ministry or hindi pala yung kanyang season ang dahilan. Mm. Or maaaring maraming ibang dahilan na para sa clarity is maaaring mapag-usapan. Or katulad ng sabi niyo, maaari din ngang hindi. Kumbaga, ang punto ng strategy or nitong paraan para linawin na yun is, ang bottom line nun is that yung sugat or maaring wala, no? Pero maari ding may sugat na tuwing hindi ako kasama, masakit sa akin. Is Aray. maari kaya na, aray, na kasama ka, kabilang ka sa isang grupo, involved ka pa rin sa isang grupo, pero patuloy pa rin nararamdaman yung feeling na hindi pa rin ako kasama. So, gusto nating matulungan yung ating mga kaagapay na hindi lang tayo nagko-cope o minamaliit lang natin yung ating nararamdaman o mga iniisip, pero binibigyan natin ng karampatang lunas Yeah. Pero baka na naman, maaring makuha. Yes. baka naman sa Christmas party, ma-invite siya. Kasi syempre, party siya ng... Yes. Yeah. Uy. Correct. So, Yeah. part ka pa rin. Talagang may season ka lang talaga ngayon. Kailangan lang yung... Eto yung panahon lang talaga asikasuhin mo, family mo. Eh, siguro darating din yon na makakabalik ka din. Pagka medyo nakaluwag-luwag na, no? Ay, tama ka, Doc. Pag-usapan, tanungin mo nga muna, baka yung issues behind ay negotiable naman. Kung hindi naman, eh, may time na involved. Sabihin, tatimingin din. Now is not the time, edi later probably will be the time. But definitely, you will have the time when the Lord gives you the time. Ayan, time. Kaya mamili ka ng relo. Ayan. Season. Yes. Yes. Ayan. O, eto pa ang tanong ng ating listener. Sabi niya, yung anak ko po, 18 years old. Lahat na ng strategy, pakiusap, gentle reminder, friendly request, sulat sa bulletin board, lahat na yon binigay ko na tungkol sa pag-aaral niya at wag makipagbarkada. Pero wala pa rin. Nagre-rebelde po pa rin. Please help me. Ano po ang pwedeng gawin? Ako. Ilan taon na to? 18 years old. Ako. Doc, pigilan mo ako, Doc. Yeah. Sige, Doc. Ano gagawin? Ano na pwede pang gawin? Ako, dinaan na sa magandang pakiusap, gentle reminder, may sulat pa. Ano ba? Oh, yeah. Yeah, grabe, Coach Philo, nung binabasa pa lang natin itong tanong ng ating kaagapay, nakikita ko yung reaction mo, Coach, parang, di ba ano po ba yon? Ano po ba yung impression nyo na yun, Coach Philo? Di ba parang, hindi, siguro ay nakakapagod para dito sa kay mother, kay nanay na makita na ganito ang kinakaabot na behavior ng kanyang 18-year-old na anak. Actually, at siguro may lungkot din na sinubukan niya ng lahat at sino bang magulang ang gustong makakita na hindi mapabuti ang kalagayan ng anak, di ba? So, Coach, bago natin sagot nito, gusto ko ring i-honor yung mother na hindi siya nag-give up. Na kahit 18 years old na to, ginawa niya na lahat, is ito'y nag-reach out pa rin siya sa atin sa Heartline na ano ba ang pwede pang gawin. At I think gusto ko pong simulan doon, Coach Pilo, na yung the anointing of a mother's prayer, simulan natin doon, Coach, Amen. na walang ano ba tawag doon? Walang makaka-compare. Yeah, walang makakalagpas doon sa kanyang Lagpas. pamaraan at pagmamahal. Wow. Bilang nanay, siya ang inatasan ng Panginoon upang pangalagaan ng kanyang anak. So alam natin na mayroon pa siyang magagawa. Hindi pa ito ang ending ng kanyang posibilidad na kanyang pwedeng magawa para ma-reach out yung kanyang anak. Kaya, dun sa pag-reach out, Coach, yes, gusto ko pong itanong din sa inyo, yung rebellion na pinagdadaanan nitong anak niya. So from a psychological perspective, ano yung maibabahagi nating kaalaman sa ating kaagapay, Coach? Ayun. I think yung rebellion dapat ipaliwanag ng ating listener kasi mukhang
mayroong pinanggagalingang sama ng loob pagka nagre-rebel. Ang pagre-rebelde ay hindi naman pinanganak ang anak natin na nagre-rebelde. Ang mga anak natin nagre-rebelde sa mga dahilang hindi pa natin siguro alam. Kaya ganun, na kahit anong abot ang gawin mo, hindi effective dahil baka merong sanhi yung rebellion na hindi na natutugunan nun. Pero sa akin lang ito sa akin lang Doc. Kung 18 years old ka, rebelde ka doon sa magulang mo, mukhang pakiramdam mo nasa edad ka na para mabuhay ng sarili mo. Eh di sige, go. Mabuhay ka ng sarili mo. Tignan natin kung gaano kadali yung inyong sinasabi. Parang bilang 18 years old, ikaw ay responsable na makitungo na mayroong responsibilidad ka at obligasyon. Meron kang pananagutan na kapag nakitungo ka ng mali. Kapag mali ang pakikitungo mo, lalo sa magulang o kaya sa mga kamag-anak mo, accountable ka. Accountable ka doon. Dapat ay 18 years old, hindi mo pwedeng isisi to doon sa ibang tao. Yung kung mari, galit ka doon sa nanay, tatay mo dahil sa kanilang mga pagkukulang, ganito, ganun. Hindi mo na pwedeng isisi yun doon. Kasi 18 ka na. Merong adult ka na, ibig sabihin, ikaw na dapat ang sumasagupa doon sa pagre-resolve ng problema ninyo. Tutulong ka na sa pag-solve nun. Naku, pasensya na, Doc. At, Hindi, ano pa tama. masaba mo? Nag-agree ako. Nag-agree ako, Coach Pilo, na maaari ng ang yung pagsagip, yung pag-rescue parati doon sa ating mga anak na, na ginawa na natin ng lahat, pero bagamat, di ba, pinagbigyan na natin, pinag-pray natin, tinisunubukan nating unawain, pero sarili pa rin nila ang kanilang sinusunod na mga paraan is Oo. maaring ang isang pagtulong natin sa kanila bilang magulang is yung hayaan din sila somehow na matuto sa consequences ng kanilang mga behavior. Ang ganda nung sinabi mo, Coach Pilo. At Ay, maari din kaya? mukhang, Yes, Coach mukhang Pilo. ikaw ang nagsabi nun, matuto sa consequences. Wow, totoo yan. Ako pala. I agree to Yes, you, yes. tama. Consequence. Ay, oo, alam mo, minsan nakakatulong talaga na pagka pinaubaya mo sa kanila yung kung ano yung responsibilidad nila, natututunan nila yung accountability. Natututunan nila yung kanilang pananagutan sa mga tao na kapaligid sa kanila. Dahil hindi pwedeng ibe-baby-baby. Hindi pwedeng ibang tao lagi ang merong dahilan o yung ibang tao lagi ang isisisi mo doon sa iyong kalagayan. Dapat tumayo ka, mag-account ka sa sarili mo. Meron kang kakayahan at napapractice yun sa Yes. pamamagitan ng pagpapalaya. Ay, nako, kung mababanggit Yeah, pa yung yes. prodigal son dyan, nako. Mm. Alam mo yung prodigal son, pinaubayan ng tatay na kahit mali yung hiningi, mali yung hiningi ng anak niya doon sa prodigal son, mababasa niyo sa Luke tsaka sa Matthew. Na yung tao, na yung bata, hiningi doon sa tatay, tatay, akin na yung mana ko. Alam niyo, bawal yun. Kasi hindi pa patay yung tatay, kinukuha na yung mana. Ano ba yan? Sa batas natin, dito nga, sa bansa natin, bawal yun eh. Maski doon sa panahon ng mga Hudyo, during that time, bawal na hingin yung mana mo kung hindi pa patay tatay mo. Pero pinaubayaan ng pinabayaan ng tatay. Ang talino Yeah. ng tatay. Kasi alam niya, darating yung panahon, magsisisi din yun at babalik. Alam niya parang natansya niya, no? Ang galing. Sana yung listener natin, tingin mo, Doc Adrian. Yeah, yes. I agree, Coach Pilo. And actually, katulad nga yung inilalarawan, yung puso ng tatay doon sa prodigal son, ano? Tayo ay nagpapasalamat na bilang isang magulang, itong si nanay na sumusulat sa ating programa is alam natin na nadudurog ang kanyang puso, Oo katulad nga. ng sa prodigal son na story, ano. I wonder, Coach Pilo, kung makakatulong din na itong kaalaman na maaari nating ibahagi sa kanya na sabi mo nga kanina, Coach Pilo, no, ano ba ang dahilan ng pagre-rebelde nitong aking anak? So kung Yeah. naglilinger pa rin yung tanong na iyon at gusto pa rin i-explore ni nanay itong path na ito ng kanyang pagtatanong is, ah,
Baka maaring may makuha rin tayo dito sa isang theory na psychosocial stages of theory Yeah. ni Eric Erikson. Mm-hmm. So, ang sabi doon na kapag ang isang tao ay nasa adolescent stage, sabi niya 18 years old yung kanyang anak. Yeah. Ang crisis doon sa season na ito ng buhay is yung identity versus isolation. Yes. At nabanggit din ng ating kaagapay na nagbabarkada. So parang ito yung issue ni nanay na yung nakikibarkada pa rin yung kanyang anak. So maaring may dahilan na yung kanyang identity nitong 18-year-old na anak is nakukuha niya doon sa kanyang barkada. Right? Oo. So ang natututunan ko din na itinuturo ninyo, Coach Pilo, at ni Miss Joy Laberinto is yung connection with influence. Na yung influence ng kanyang barkada at in contrast to yung influence ni mother, ni nanay, is ano bang meron doon na hindi kayang maibigay o hindi alam ng nanay na hindi kinukuha niya sa ibang tao. So, maari kayang makatulong na si nanay is maunawaan niya ano yung nakukuha, nadudulot ng barkada kay anak. At the same time, pwede kaya niyang ibarkadahin din o kaibiganin yung mga barkada ng kanyang anak. So kung makilala niya rin itong mga kaibigan ng kanyang anak, maging bahagi din siya dito. So ngayon hindi siya nakikipagkompetensya doon sa barkada, pero nagiging bahagi siya noong kaibigan bahagi siya doon sa influence or connection ng kanyang anak. Ano sa palagay mo, Coach? Gusto ko yung sinabi mo yan. Buti nabanggit niyo po yung tungkol kay Eric Erikson. Totoo, ang mga kabataan ay talagang kailangan magkaroon ng mga kaibigan na nagdidetermina ng kanilang pagiging sarili nila. Kasi syempre naman, iba yung meron kang initiative na sarili mo at nabibigyan kang chance na gawin mo yon. Kumpara kung nasa bahay ka, hindi mo magawa yung initiative mo. Isa nga may nagtanong sa akin, ba't kailangan pa na magbarkada? May pamilya ka naman. Sabi ko, hindi kailangan pa rin magbarkada ng anak nyo. Kasi dun sa mga kaibigan niya, pwede siyang magkaroon ng sarili niyang desisyon, sarili niyang pamamaraan, ay mabibigyan ng oportunidad para mapagana niya yung kakayahan niya. Pagka kasi kausap nanay, tatay, halimbawa, si nanay, si tatay, matalino na. Di tanggap na lang siya ng tanggap kung ano sasabihin ni nanay. Matalino na sila, wala siyang magawa. Pero kapag siya ay lumabas sa barkada, yung talino niya, i-exercise niya. Titingnan niya kung okay yun o hindi. Makikita niya kung merong mabuti do sa ginagawa niya, kung may pangit, kailangan niyang i-adjust, madidiscover niya. Kaya nga, sabi ko nga, pagka 18 ka na, sige lang, go. Tuloy mo yan. Pero accountable ka. Huwag kang gagawa ng mali. Kasi kahit paano alam mo na kung ano yung hindi dapat. Wow. Thank you, Doc Adrian. This is a Tama, good Coach. point. Yeah, idagdag ko lang na, at kung yung katulad ng sinabi niyo nga po ninyo na yung anak will find his own way or her own way at itutuloy-tuloy pa rin niya yung mga hindi tuwid na landas, maaari. Okay? Siguro ang isasabay natin dito kay nanay na anong pwedeng gawin is nandun din yung puso na katulad nung sa prodigal son na paano natin tatanggapin yung mga pagkakamali, ano ang ating magiging mga steps para sa pagbalik ng anak natin is nandoon pa rin tayo bilang magulang. Yeah, I know na ang mga magulang natin andyan lagi. Kahit ano pa ang naging ugali natin. Mga anak, evaluate ha, tingin-tingin din. Kaway-kaway, mga anak diyan. Hello. Yan. Wow. Heto pa, isang question. Sabi ng ating listener, ay naku, connected. Tungkol sa pagiging hurt. Wow. Ito ang sabi niya. I've been hurt by someone na very close sa heart ko. Pero walang sorry kahit mula sa kanya. Ginagaslight pa niya ako. Paano po makaka-move forward from that pain? Ayan, kailangan paliwanag natin. Ano ba yung gaslighting na yan? Medyo Western concept to, no? Pero just to give you an idea, ang sinasabing gaslighting, ayun ay parang itinatrato ka na parang mayroong mental health problem. Pero sa ating mga Pilipino, parang nagiging salitang basta-bastang parang pa-express na lang
Ang gaslighting, parang sinasabi mo, ay ikaw, mukhang depressed ka. Ikaw, mukha kang kailangan magpatingin, mga ganun. Ay, ba't ganun? OC, ganun. Meron tayo mga ugaling ganun. Iwasan po natin yon kasi hindi naman tayo yung professional na nagda-diagnose noon. Kalawa, kahit yung mga professional, hindi nyo maririnig na magsasalita ng basta-basta sa casual na kalagayan. In certain conditions, we never really say the same thing. We never say the diagnosis to a person. Ayaw nating ibara ang isang tao sa kanyang kalagayan dahil nagbabago ang mga tao. Pwedeng maayos. Pero eto nga, Doc Adrian, na-hurt siya. Ba't nga ba ganun? Kung sino pa yung close mo, na kaibigan mo, close sa puso mo, siya pa yung makakasakit sa iyo. Na parang bang, bakit ko ba nagawa? Ayan na, Oo ayan na. nga. Doc, sige. Napakanta lang ako dahil Nabanggit nyo nga po kasi na sa music team kayo, kaya talagang mukhang namimiss nyo na po yung pagka-exclude. Ay, Coach oo, Pilo, namimiss ko yan. Doonsa. Hello, music team. Victory Caloocan. Hello there. Kasamang Ed. Sila paring mga katropa. Ayan. Kuya Jim, Kuya Mike, Kuya Elo. Ayan. Ay, mamaya na. Sige. Oh, ayan. Oo nga. So, Coach Pilo, ang tanong po niya is paano makaka-move forward from that pain? Mm. Um, wow, hindi po ba parang minsan misteryo nga na merong siguro may mga sakit na on this side of eternity is hindi talaga mawawala o maiibsan. There's Oo. that possibility ng realidad na Oo. hindi yun mawawala. Katawan Actually, lupa kung lang babalikan, po. di Katawan lupa ba? lang po. Oo. Correct, coach, na sabi mo nga kanina na masakit na yung isinaktan ka pa nung mahal someone na close sa kanya, Oo. ito pa, hindi pa humihingi ng tawad, meaning walang acknowledgement na may sakit na ginawa, pananakit na ginawa sa kanya. Oo. Maaring hindi nga nito alam ever na may nagawa siyang pagkakamali. Mm. At ang pinakamasakit is yung dinescribe nyo, coach, na gaslighting, na pinagmukha pa na ikaw ang may diferensya o ikaw ang may kasalanan. Mm. So, patong-patong yung dagok ng sakit sa kanya. Oo. Siguro karagdagang para lamang maibsan ng kahit papaano yung sakit na dinadaanan nitong ating kaagapay is that itong ganitong level ng sakit is napakahirap mag-heal o maibsan dahil parang wala tayong makukuhang partisipasyon doon sa taong nakasakit sa atin. Oy, Okay? oo. Aray ko. Totoo. Ouch. Di ba? So coach, kung wala tayong makukuha from externally, especially from the person na nakasakit sa atin, is napakahirap na magkakaroon tayong responsibilidad na Mm. maging diligent sa sarili nating healing. So, paano makaka-forward from that pain? The acceptance that hindi ko mababago itong taong to, hindi ko mapapaunawa sa kanya yung sakit na kanyang dinulot. Actually, may kulang tayong mga pieces dito. Ina-assume, maaring ako from a counseling perspective, coach, is ina-assume ko na wala nang magiging pagbabago. Pero, kung maaaring subukan nitong ating kaagapay na maipaunawa dito sa person na ito is maaring makakuha siya ng partisipasyon or Mm. para sa kanyang sarili is makatayo siya, magamit niya yung stewardship na binigay sa kanya ng Panginoon, mapangalagaan niya yung sarili at mapigilan ang mga taong hindi tama ang trato sa iba na hindi nakaka-acknowledge ng kanilang pananakit sa ibang tao. Sana lahat ng mga nakasakit, sana lahat sila bukas sa pakikipag-usap. Kaya lang, ang lungkot, hindi lagi, ganun, Kaya, anong gagawin ngayon? Ako, ang ginawa ko. Pagka may mga taong ganun, syempre, may mga taong kahit anong gawin mo, ayaw lumapit, ayaw makipag-usap, layo pa ng layo, ayaw isettle. Siguro dahil hindi rin nila alam kung anong gagawin. Siguro hindi nila alam kung paano maging makapag-reconcile. Ayaw na nila ng
Ayaw na rin nilang maalala mga bagay na ganun. So, I think I accepted. Merong mga acceptance tayo na ginagawa na doon sa mga aspetong hindi natin kaabutin, siguro naman inaabot sila ng Panginoon. Kasi definitely, may pagbabagong nangyayari doon eh. Ay, alam mo naalala ko, ah, may tao may atraso sa akin. Hindi nagpakita. Tapos one time nakita ko sa grocery store. Sabi ko, hello, hi. Tapos siya parang nagtago, ayaw pakita. Pero nilapitan ko pa, hello, musta ka na? Para bang sa akin, sabi ko, hindi ko na kinalimutan ko na yung hurt. Yung gano'n. Sabi ko, relationship is more important than the thing. So, kita ko siya. E di nung nagkausap kami, pare, kamusta ka? Okay na ako, wag kang mag-alala, para okay ka. And then, napangiti siya. Nung nalaman niyang wala na sa akin yon, ayun, saka kinausap na niya ako ulit. Kamusta na? Ganun din, nangamusta na rin. Ang sarap lang, ganun. Kaya lang, hindi na kami nakikita masyado kaagad dahil kasi hindi na yung katulad dati. Ayun, na-adjust na rin. Pero kahit paano, alam kong nakatulong dahil hindi ko ginamit yung kanyang kakulangan batayan para sa aking pakikitungo sa tao. Tao pa rin naman ang tingin ko sa kanya. Yung ganun. Yeah. Yeah, ang ganda, coach. Gusto ko ring idagdag na um, yung maaring, kung sabi nga natin na kung hindi, katulad ng ginawa mo na kung hindi makukuha sa ah, pakikipag-usap, Oo. is maaring tulungan niya rin yung kanyang sarili sa pag-alis sa kanya sa environment na patuloy siyang masasaktan. Oo nga. So hindi natin alam kung sabi niya very close sa heart niya, maaring family members or kaibigan, pero kung may posibilidad na mailayo niya yung kanyang sarili dito sa relationship na ito or ma-prevent, mabawasan ang pagkakataon ng interaction dito sa mga ganitong tao sa kanyang buhay, is maaari rin matutulungan niya yung sarili niya sa pag-heal. Kasi sabi natin, Coach Pilo, bilang counselor, di ba na ah, ang hirap mag-heal ng sugat kung Mm-mm. patuloy itong paulit-ulit na tatamaan. So, Mm-mm. maaring may time element na habang nag-heal dito sa mga sugat na nadulot is lumalakas din siya bilang tao, bilang Kristiyano, or bilang magkakaroon din siya ng mga skills or techniques kung Oo. paano ma-address yung mga taong nakakapanakit sa kanya might probably intentionally or unintentionally. So change of environment kung Yes. possible. Wow. Alam. And sorry, naalala ko lamang, Coach Philo. Okay, gusto nating sana makatulong pa ito. Mayroon na tayong natututunan sa ating klase sa AGS, no, kay Dr. June Ardina ng class. He shared yung kay Harville Hendricks na quote na sabi niya, "We are born in relationships. Yeah. We are healed in we are born in relationships. We are pained or hurt in relationships, Mm-mm. wounded in relationships, and we can be healed in relationships." So yung sinasabi natin, Coach Willow, na didistansya dun sa mga relationship na nakakapanakit is hindi naman i-isolate nilang kanilang sarili. Pero, maari silang humanap o involve nila yung sarili nila sa mga relationships na healthy, Yan. nurturing, at nakakapag-heal sa kanila. Ay, oo. Very important yan. Kung merong nag-break sa'yo, sa iyong puso, meron ding ibang tao na mag-heal sa'yo. Pero syempre maganda, yung nag-break sa'yo, nagkasundo kayo, nag-heal kayo pareho. Maganda yon. Samantala, kung hindi pa nangyayari yon, punta ka muna doon sa mga relationship na nag-heal sa'yo. Wow, ang ganda niyan, Doc. Tama, Coach. Ang ganda. I love it. Ang sarap naman Pero nun. mahirap yun, Coach, ano? Madaling sabihin, pero sa actual na Oo. buhay is, yun yung struggle natin bilang social people, pero Oo. may brokenness din sa ating Mm. mundo. At doon natin nasasabi, Coach, na kailangan talaga natin ng Panginoon na tulungan tayo sa mga restoration ng mga relationships Alam natin. mo, alam mo, Doc, naisip ko, kung may kaaway ako, ano kaya sa Pasko, padalan ko siya ng regalo. Parang, hello, Merry Aba. Christmas. Uy, Merry Christmas sa'yo, pare. Wala na sa akin yun. Ganon, ganon.
Yeah, wow. Yeah, parang we wish you a Merry Christmas. Peace on earth. Ang ganda ng practical step of faith mo to restoration. At sakto magpapasko, coach. Oo nga eh. Pagka magpapasok. Kasi alam mo, napansin ko lang, totoo, kahit na anong galit sa iyo ng tao, yung gumawa ka ng surprise, kagulat-gulat yon, unexpected. Wow. Alam mo na may away kayo. Pero binigyan mo ng regalo kahit na ang laki ng magagawa nun. Napo. Yes. Parang you're responding in the opposite spirit. Parang Mm-mm. ino-overwhelm ng kabutihan yung, Yeah. yeah. Yung isang Salamat, kinaunsel lang ko, coach. yung isang kinaunsel lang ko na naghiwalay na nagkanya-kanyang buhay na mag-asawa. Sabi ko doon sa lalaki, ito gawin mo, bili kang flower. Tapos punta mo siya, ano ba yung favorite niyang pagkain? Dali mo yun, tapos punta ka doon. Punta mo siya, walang okasyon, wala. Dalawin mo lang sa opisina, tapos bigay mo lang yun. Wala kang ibang dahilan, kundi yun lang, bibigay mo lang yun. Ayun. Alam mo, nagkaayos sila, nagkaanak pa. Wow. Wow. Mhm. Well, ang Wow. daming magagawa nun. Ako, mga kaibigan, mga kapatid, mga katoto, we want you to experience that. Sana makatulong sa inyo. And we're gonna be praying for you. Hilingin pala kayo, Doc Adrian, na mag-pray po para sa ating mga listeners. So, I will give you the mic. Yeah. Kayo po. Sige po. Ay, salamat sa pagkakataon na makapanalangin tayo. Kung kayo po ay nakikinig ngayon at kayo po ay kasama namin sa programa, maaari pong i-request namin kayo na ilagay nyo lang po yung kamay sa inyong puso, tumigil pa mandali kung ano man po inyong ginagawa. Ito po ay hindi aksidente na kayo ay nanonood at nakikisama sa ating programa ngayon. Let us just pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kayo ay nangungusap sa aming mga puso. Maaring mayroong mga storya o mga pinagdaanan po kami sa aming pagkabata o habang lumalaki na trigger or na napaalala sa amin yung mga pain dahil sa mga story na aming binasa ngayon. Panginoon, hindi man po namin alam ang lalim at ang lawak nung sakit na maaring nandito sa aming mga puso, pero nagpapasalamat po kami na kilala niyo po kami, that we are fully known and deeply loved by you. At sa limitasyon po ng programa na ito, na mag-comfort o magbigay ng advice, payo, kung anong maaring gawin. Salamat, Panginoon, na kayo po ang lulubos na mag-guide at kayo po ang lulubos na tutulong sa aming mga individual at specific na pinagdadaanan. Pinapanalangin din po namin sa inyo yung aming mga kapatid na sumulat, maaring yung mga concern na hindi po namin nabasa at kulang po ang aming naibigay na information at payo. Panginoon, salamat po dahil patuloy po kayong kumikilos sa kanilang mga buhay. At maging yung mga issue na we have yet to know, we have yet to discern, we have yet to ask help for. Panginoon, salamat dahil you know it fully well. Alam niyo po yung mga pinagdadaanan namin na hindi po namin kayang isa sa salita, maisulat o ma-realize or ma-aware po kami. Lord, salamat din po sa programa na ito na nakakatulong na makaabot sa aming mga kapatid at mga kababayan. Panginoon, salamat po that you will continue to make this program influential para po sa makatulong pa sa mga iba naming mga nangangailangan. Thank you po kay Coach Philo at sa buong programa, at sa mga taong bumubuo ng programang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I praise God, kasama namin kayo, Doc Adrian Gayataw. Nako, for one last time siguro po, paano ho makakakontak sa inyo at yung schedule po kung sakaling may gustong magpa-counseling, whether online or on face-to-face, pabanggit po. Yeah. Yes, Coach Pilo. So, reach out lang po kayo through the website www.stellacounselingph.com. At for on-site counseling, meron po tayong schedule ng Miyerkules, Webes, at minsan ay Sabado. At for the other days, ay meron din po tayong online setup para sa mga labas sa Metro Manila or dun pa sa mga iba na hindi posibleng makapag-counseling sa face-to-face or on-site. Salamat, Coach. Welcome. So,
ang mga tao ay sa website na pupunta diretso sa Stella Counseling PH. One word. Yes, Coach. StellaCounselingPH.com. Ayun. And then doon sila mag-a-appointment. Hindi sila pwedeng mag-contact ng number or phone. Hindi. Doon na lang po sa Ang, website. ang kagandahan, Coach, nung sa website is makakapili na po sila kasi ng schedule. So, Okay. mas mabilis para sa kanila, mas convenient para sa kanila na makapag-set ng appointment. Okay. Ayan. High-tech. Ayan. Talagang merong website si Doc Adrian and you can connect her doon sa StellaCounselingPH.com. One word, StellaCounselingPH.com. Ayun. Wow, thank you po, Doc Adrian. Thank you very much for being with us tonight. Nako, ang daming inspiration. Ang dami kong mga natutunan. Grabe. Kwentuhan pa tayo uli sana. I love this. It's so wonderful. And God bless sa inyo, ha, Doc Adrian. Ayun. Salamat po, Coach Philo, sa pagkakataon na ito na makibahagi sa inyong ministry dito sa FEBC, sa Heartline. Ayan. And I hope na magkita po tayo ulit dito sa Heartline. Have a wonderful night po. God bless sa inyo. Okay? Salamat po sa iyo, Ate Adrian Gayataw, Doc Adrian. Yan po ang naging guest natin. So we thank you very much for your time na ibigay sa amin. At sa atin tayo mga kaagapay, salamat din. Patuloy ninyong pag-support at pag-makikinig dito sa Heartline. At gusto kong batiin ang ilan pa nating mga kabarkada, mga kaagapay na kasama natin, nagla-like at nagbibigay na nakikinig sa atin. Si Arceli Nicole, Edith Belen, Thea Banal Lintag, Jane Hirona Domanico, Mateo Sangkap, Euprosina Bernardo, Helen Grace Tiempo, Amy Ricaport, si Arlene Parino Reyes, Mirna Gonzaga, Kritika, Dennis Payong, Lel Olarve, Arl Luzon Pepeng Kulisap, Rolly Kitaleg, Lita Linga Meranya, Paulette Rosaida, Emerlinda Aguirre, Gary Tansuico, Guillermo Carol, Eunice Zano, Irel Valenzuela, Hart, Larry Castañeda, Leonora Aquino, Mario Casiple, Maya Maim, Donna Aliv, Jeffrey Manansala, Nelsa Dion, Lilian Guerrero, Ladeline Talpangan, Lu Palisok, Nene Alburo, Perlita Hinahon, Novelo, Jonathan Kasipit, Let's Magpatok, Wilden, Rachel, Mina Banaag, Arlene De Leon, Maria Sofia Tantay, Yonida Tela Sacada Rubio, Lianel Avenun Ulitin, Rico Hernandez, Marlu Aguinaldo, Christy Gaita, Manay Christy Kopanda. Thank you very much sa inyo sa pagpapatuloy po. Pati si Ate Enti Hilwa, Axonic Aviles, thank you very much. All the cares, all the love sa inyo lahat. At syempre, alam nyo, natutuwa ako na may makasama natin na patuloy sa pag-support. At nagiging blessing din talaga sa amin. So we thank you for being part of the ministry. Pero hindi lang sa ministry ko, kundi yun sa ministry ko sa pagka-counseling dyan sa CMS, sa Christian Medical Specialist na nasa Back to the Bible. Pagka kailangan nyo po ng counseling na face-to-face, pwede po natin gawin yan dito sa Back to the Bible sa 134 West Avenue, Veterans Village, Quezon City. Malapit dyan sa SM North. At ang mga kasama ko doon, mga doktor po, Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Dr. Mirna Ngo, nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Aku, OB-GYN, Dr. Bernie Di Macali, EENT, Dr. Brigida Sales, ang dentist namin, Dr. Abby Del Mundo, ophthalmologist, and si Dr. J. Del Mundo, si Dr. Cynthia Del Mundo, who is optometrist, Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, Dr. Love Del Mundo, ophthalmologist din, Ate Doc Shirley Tomas, ang pediatrician namin, Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist and internal medicine, si Dr. Dom Fabregas, ang general surgeon. Ang mga kasama natin, mga nurse, tsaka mga uma-attend sa atin doon, si Ate Lydia Kagalawan. Hello, Ate Percy Nicolas, Ate D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Yan, thank you very much sa inyo sa patuloy na
pag-support doon sa ating ministry dyan sa CMS. Alam niyo mga kagapay, napakaganda nitong episode natin. Kasi mayroong isang tema dito. At isang tema na ating makikita ay patungkol sa transition, pagbabago ng panahon. Isa sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay yung magkaroon tayo ng season, panahon sa ating buhay. Mayroong mga natakda na season para sa atin upang maiparating ng Diyos na sa kahit pagpabago-bago ng mga panahon, andyan pa rin siya tapat. At tunay na sinusubaybayan tayo sa lahat ng pagkakataon. Gaya ng ating mga listeners, may mga season tayo. Isa sa mga season is yung pagluluksa. Mayroong mga bagay tayong nawala sa buhay, mga taong importante, mga mahalaga, mga mahal natin na talaga nawala. Pero pansamantala, may panahon tayo na nagiging malungkot. Pero alalahanin nyo na hindi laging lungkot ang magiging kaparaanan ng pag-aalaala sa mga panahon na yon. Dahil pagkatapos din, sabi ng Biblia, pagkatapos ng pag-iyak ay mayroon ding papalit na ligaya at pagkakaroon ng pagbubunyi. Weeping may come for a night, but rejoicing comes in the morning, sabi ng salita ng Panginoon. Darating din yun. At doon sa mga pagkakataon na kung halimbawa ang ating mga anak ay nagrebelde o kaya hindi na katulad nung dati at hindi na natin magawa ng paraan, yun yung panahon talaga na nagkakaroon ng pagkilos ang Panginoong Diyos kasi kung saan hindi na tayo ang gumagawa, alam natin ang Panginoon ang siyang kumikilos para doon. Ang bawat isa sa atin mayroong ganong panahon. May panahon na tayo gumagawa na mabuti sa ating magulang. Dumarating yung panahon na sinusubukan natin yung sarili natin paraan. At yun yung panahon na kung saan nakikita natin mali pala tayo kung sinunod natin yung ating sariling gusto lang. Dito matatandaan natin na mayroong panahon kailangan nating makitungo sa kapwa at makitungo sa komunidad. Hindi po pwedeng kalimutan yon. Hindi maaaring makalimutan na mayroon din tayong kinabibilangan ng mga tao at tayo ay dapat maging accountable o mayroon tayong pananagutan sa bawat isa. Darating yung panahon na yon sa ating pag-edad. Yung ating pananagutan ay sisingilin sa atin. Kaya alalahanin natin lahat, ang panahon ay ipinagkaloob ng Diyos. May season, merong panahon upang nangyayari ang lahat ng ito. Ang kabulahan nito ay ganito. Kung may panahon na kung saan tayo magiging malungkot, kung saan tayo kailangan magdiskubre, may panahon na kailangan natin kilalanin at kilatisin ating sarili. Pero sa habang panahon, sa pag-iba-iba ng panahon, dapat nananatili ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos lang ang hindi naapektuhan ng pagbabago-bago ng panahon. Kaya kung ikaw, kaibigan, ay nakikinig ngayon, lalahanin mo, hindi nagbabago ang Panginoong Diyos. Kung gaano siya katapat noon, ganun pa rin ngayon. Kung ano yung ayaw niya, ano yung pakikitungo niya sa iyo, ganun pa rin ngayon. Kung paano mo siya pakitunguhan, ayan, nababago tayo doon. Pero isa pa rin ang kanyang hinihiling. Hinihiling niya na pakitunguhan siya na may pag-ibig, may pananampalataya, at may tunay na pag-asa sa kanya dahil tunay at buhay ang Diyos. Hindi kailanman mababago ang mga bagay na siyang ipinagkaloob ng Diyos. At ang ebidensya diyan ay yung mga naaalala natin, kagaya ng pag-alaala natin sa mga yumao o sa mga mahal natin sa buhay. Darating yung panahon na yung alaala natin ay gagamitin ng Diyos para ipakita kung gaano siya katapat. Para iparamdam na mayroong siyang pagkalinga sa atin na hindi siya kailanman nawala, hindi siya kailanman umalis. Paano yon? Paano niya maipapadama yon? Sa pamagitan ng pagpapaalala sa atin kung saan doon naging matapat siya at nagsubaybay siya sa atin. Mga kapatid, siguro minsan nararamdaman nyo na parang masama o may tampo ka sa Diyos. Siguro dahil naiisip mo na parang kang pinabayaan, mayroon kang mga gustong mangyari na hindi na tupad, napufrustrate ka sa buhay mo, mayroon kang mga bagay na mabuti naman pero hindi nangyari, may mahal ka na nawala.
At mula doon, sasabihin mo, maaring naiisip mo, hindi ka inasikaso, hindi ka inalagaan ng Diyos. Asan yung katapatan niyan? Alam ko na may mga pagkakataon masama ang loob mo tungkol sa Kanya. Pero tandaan mo to, panahon lang ito sa buhay mo kung saan nararamdaman mo na parang hindi ka inasikaso ng Diyos. Andito yung panahon na kung saan mahirap ang buhay, mahirap ang ating kalagayan. Pero huwag kang mag-alala. At huwag kang maghusga sa Panginoon dahil hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi naman tama na sukatin natin ang Diyos ayon dun sa ating karanasan lang. Kung pangit ang karanasan natin, pangit na rin ang Diyos. Hindi naman. Dahil ang Panginoon ay hindi natatapos sa pamamagitan ng kapangitan lang. Ang tunay na Diyos na pinaniniwalaan natin ay Diyos na may kapangyarihan, gumanap at maging ganap ang kabutihan. Sa kalagitnaan ng pangit na bagay, sa matagal na pagpupunyagi ng mga masasama, makikita mo, bawing-bawi ng Panginoon ang lahat ng iyon pagdating ng kanyang kagustuhan, ng kanyang will. God's will change everything. So wait on the Lord. Believe and hope in the Lord. Take comfort that the Lord God has plans, very good plans for you. At wag mong sukatin ng Panginoon ayon doon sa mga transition na ito. Pansamantala yan. Darating yung panahon na kung saan ang pagkilos ng Diyos, mararamdaman mong permanente at yun ay hindi madidelay, hindi yun maantala. Mangyayari yun. Ang permanenteng ibibigay ng Panginoon ng Diyos. Heto ang tanong. Ang permanenteng gagawin ng Diyos ay ganito. Permanente ka na anak ng Diyos, kaugnay niya. O permanente ka nang mawawala sa Kanya. Mamimili ka lang kung alin ang papanigan mo. Sana ando ka sa panig na kasabay, kasama mo, may tiwala at nagbibigay ka ng pagtingin sa Panginoon na lubos at bukal sa kalooban mo. May pag-ibig at pag-asa sa Diyos. Sana ando ka sa panig na yun. At kung wala ka doon sa panig na yun, tingnan mo maigi. Ang mga pagbabago ng buhay ay nagpapatunay na mayroong mga bagay na maganda, mayroong bagay na pangit. Pero darating panahon, isa na lang ang mananatili at magpupunyagi. Only one thing will thrive and be victorious in the end. I hope you go to that point that the one that's victorious at the very end, you already know, is Jesus Christ, the God who saved us all. Well, hanggang dyan na lang po tayo ngayong gabing ito. Magkita-kita po tayo muli next Friday. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula 9:30 hanggang 11 p.m. araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. At iba-iba pong mga program hosts ang makakasama ninyo. Okay, so mula Lunes hanggang Biyernes, may Heartline. Ako naman po ay ito, si Kuya Pilo, kasama nyo tuwing Friday night sa Heartline. At sana magkita-kita tayo muli next week. At gusto kong pasalamatan ang ating mga kasama na kung hindi dahil sa kanila, hindi natin magagawa ang ating broadcast ngayon. Kaya salamat sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter site. Si ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, engineer on duty si Chris Molina, at JV Tabwa. Hello, Kuya JV Tabwa. Kailan nakasal? At syempre, ang ating PA in charge, si Ate Kyla Escalante. Salamat sa inyo. And thank you din sa iyo, Ate Jo Cabrera Aulabastro, ang ating CEO. Sa inyong support, pwede nyo hong puntahan ang Far East Broadcasting Philippines.ph/donate kung saan kung gusto nyo pong mag-support financially, pwede naman po. But there's no obligation. May God bless you for everything that you do. At kami ay patuloy na magbibigay ng programang ito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Tuloy-tuloy po tayo until next week. At dito po ay salamat sa inyong pagtangkilik ngayong gabi. God bless po sa inyong lahat. Kami po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Take care!